Kamali ako guys, binuksan ko yung gilid ng incubator, nahulog yung isa. So parang medyo nagkaroon ng crack. Hello guys, so ito na nga yung kwento. So meron tayong problema. Since yung incubator natin punong-puno na. So actually, nadagdagan ko pa ng ilang itlog to nung February 12. Hindi ko sure kung February 12. Basta ganun. Ang problema, since nanganak yung aking asawa, noong 11, so nagpapatuka ng manok yung aking ina, tsaka nung bumalik kami ako. Pero sobrang busy, syempre may baby. Hindi ko na-check. Tignan nyo naman. Ayan yun. Sobrang dami na nang naipon na itlog. So hindi na siya kakasya dito. Ang problema ko, may naglilimlim na namang inahin doon. Okay na yun. Ang problema kasi yung iniitlogan nila iisa. So pag nagsama-sama sila doon, technically mukhang nabasagan na nga ng isang piraso kasi meron na itong parang nabasag na itlog dito, kumapit na. So buti na lang kamo, itong aking pinsan ay meron daw siyang incubator. Bago din daw. Halos ganito din ang itsura. Pero kulay puti lang yun sa kanya. So nung kinuha ko, mas malaki. So ngayon ang gagawin ko, ibababa ko itong incubator na to, lahat ng itlog na laman nito, ililipat ko dun sa incubator niya. Para isang incubator pa rin yung gumagana. Ano yung gagamitin natin. And then, mamarkahan natin itong mga itlog na to, ng date ngayon, para at least alam natin na hindi pa sila sabay dun sa mga naunang itlog. So, samahan nyo ako sa makulit na araw na to. So, ibababa natin itong incubator na to. Hindi natin papatayin, kasi nga, may nakasalang pa. Bababa lang natin. So, dyan muna yan. Tapos, so nakakatuwa yung araw na to. Gabi na rin ako nung nagpatuka, kaya sabi ko, ayan, di ko na agad. So, ang laki ng incubator niya. Guys, papakita ko sa inyo, saglit lang. Ayan. So, mas malaki yung incubator niya. Yung problema ko, parang hindi ka kasi sa table. Guys, ayan kasing laki na ng kasing laki na ng lamesa. Kasing laki na ng lamesa yung incubator niya. So, ganun din yung itsura guys ng incubator. Mas malaking version nga lang to. Mas malaking version lang ng incubator ito. Pakita ko sa inyo Pakita ko sa inyo nung malapitan ko ng itsura nito. So ayan, mas madaming rollers yung sa kanya. Mas malaki. Mas madami tayong mailalagay na itlog. Compare dito sa incubator natin. Tignan nyo naman guys, yung incubator natin versus dun sa incubator niya. So mas madaming tubig kailangan nito. Kasi nga, mas malaki yung incubator. Ayan, pumapasok na yung tubig. Dapat kasi level yung incubator mo. Kasi baka hindi makagulong ng maayos yung mga itlog. So kailangan medyo madudumi itong itlog na to. So okay lang sa akin. So ilan itong itlog na to? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Imagine mo 23 itlog. Kamali ako guys, binuksan ko yung gilid ng incubator, nahulog yung isa. So parang medyo nagkaroon ng crack. Unahin natin yung batch na una nating sinalang. Kasi yung mga huli kong nilagyan ko ng mark na 12 at saka X. So yan yung mga huli. So ito talaga yung mga nauna. So ayan, ito muna. Ito may mga markado ng X at 12.
So, yan. So, ito lang muna yung ano, step. Ilagay natin sa incubator. So, dito sila sa ano. So, sila sa side na nato ilagay. Sana hindi sila mabugo. So, yan. 34. Drawing natin dito. May marka naman siya ng X. So, tatapat natin yung dapat kasi talaga pantay ito eh. So, dapat mas malaki yung ano natin. Ayan. 43, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hindi ko alam kung pipisa natin yung mga madudumi itlog na yan. So dito, 43. Ito ay 23. So meron tayong 66 na itlog. So ayan. So yun yung ating gagawin ngayon na ano. Subukan natin ipapisayan. And then natin ano, close na natin itong ano natin. Para makakuha na siya ng ano. Sana hindi magkaroon ng problema sa tubig kasi ang dami na nila. So 37.8 na siya, 37.7. So hopefully hindi magka-problema yung incubator. So from doon sa maliit na yon, ayan. So nag-move tayo papunta dito sa mas malaking incubator. So ayun guys, pasensya na kayo haba ng video na to. Shinare ko lang sa inyo. So ayun lang. Ingat kayo palagi.